ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So by the way, si Sister di ay 15 katuig ni nga ni suroy-suroy sa laing tinuuhan ikan sa dating daan karon isa pa ka bulan, isa ka tuig. Protestant, nakapasa ko sa mga pilang katuig. Pero sa dating daan, no guys. Pero mga 1 year pa ka sa Katoliko karon. Isa pa yung kabulan. So atong i-welcome si Sister gikan sa dating daan. So nalamdagan sa kamatuoran, dayon nibalhin sa balik sa Simbahang Katoliko, then akong i-continue to akong tubag, no? So kadtong giingon ni Haring David nga gisugid ko akong sala sa Ginoo o gipasaylo niya ako, in reality ato asa man gid siya nisugid sa iyang sala. Sa ako nang giingon, sa diyang si David nakasala patok kang Batsiba o ipaulit man to niya to si Uriah para ma-whitewash ang iyang nahimong asala. Kay kung mauli si Uriah gikan sa gubat, mahitabo mangyod doon na sexual intercourse sa iyang asawa. So ang mamapdos ni Batsiba ma-attribute nagto kang sa iyang banda nga si Uriah. Pero ang problema mauni, wala gyud matunhay ang plano sa hari. Kay si Uriah dili man gusto muli. Mingon man si Uriah nga dili ko makatugot nga ang katawhan sa Dios ni sa gubat, unya ako muuli ko sa akong asawa aron lang moduog dito. Mo nang mingon ang mensahero David dili man mosugod si Uriah. So, nagdagan ang adlaw. So, ang isa ba, modako po. So, sa naghihimo ni David, nagpasulap, nagpahatag na po sa mensahe, nga di manggit mo uli si Uriah, mayroon siya sa mensahero, sa general nga, kana si Uriah, kinahanglan imo ng i-front sa gubat. Ang purpose ato nga mamatay si Uriah o kung mapatay na si Uriah, kuhaon niya si Batsiba nga iyang asawa. O ang nahitabo sa gubat, namatay gid si Uriah. O pagkamatay ni Uriah, gikuha niya si Batsiba nga iyang asawa. Si Uriah namatay, nga ang iyang kamatayon maniho sa hari nga iyang gialagaran, gibudian sa iyang hari. So tungod ni adto si David wa gyud mga ipasaylo sa Ginoo. Mo na ko basahon na nimo ng 2 Samuel kapitulo 12 tungod sa pagkatig-a sa kasing-kasing ni David, gipadad-an siya sa Dios og mensahero sa kumpisal nga mao si propeta Nathan. O miadto si Nathan kay Haring David, wala dayon ditsuhan ni Nathan sa Haring David nga ikaw hari makasala kang dako. Naghimo siya istorya. Nagsangad siya problema sa hari kay kaniadto ang hari dili lang kay hari at the same time judge usab. Sa pa ni Solomon, di ba katong nag-ilog nga nanay sa kabata? Di man Solomon nga hala kay nag-ilog mo duha. Ako ni pikason, tagtunga mo. Mingon man to tinor nga ayaw lang ihatag niya. Dili ko makaako ang batang mamatay, ihatag na sa iya. So dito nakita ni Solomon nga tag-iya sa nanay kadtong isa ka babae. So ang hari kaniadto di lang kay hari, kundi makuhukom mo sa mo nang miadto si Nathan, nagdala sa problema sa hari, kayang ipahukman sa hari. Ug miingon si Nathan, mahal nga hari, doon na may usa ka kwartahan dinhi sa atong kingharian, daghan siya karnero. Dayon ang iyang silingan, perte ka pobre. Usa lang yun ang iyang karnero, nga bay, nga pinangga yun kayo niya. Ang nahitabo mahal nga hari, maone. Ang dato nga tao, nga daghang karnero, doon ay miabot nga mga bisita. Unsa may iyang gihimo, mahal nga hari? Instead nga mag-ihaw siya sa iyang karnero, kay perte mang daghana,
ang iyang gihimo, iyang gikuha ang karnero sa iyang silingan nga pobre, nga usa ka karnero nga bay, mo iyang giihaw o mo iyang gipakaon sa bisita. Karon mahal nga hari ka man, at the same time maghuhukom ka man. Ang pangutana, unsa may buhaton nato niining dato nga tao nga daghang karnero nagikuha ang naginusang karnero sa silingan. Maingon si David, dag-aka ng tawhana dinhi sa akong atubangan kay silutan ko sa kamatayon. Maingon si Nathan, mahal nga hari, ang tao nga akong giingon mao ikaw. Nga naman si David, kay hari man siya, influensyado man siya, pwede siyang makuha mga daga nga gwapa sa giharian sama ni Solomon. Yang iyang asawa 300 kabuok, 700 ang iyang reserba. Bisan pa libog-libog punto niya duha ka toy dito mahurot. Pero ngano man mahal nga hari nga naaman kay capacity na makuha magwapang daga sa harian, ngano imo magikuha tong asawa ni Udia nga imong matinud-anon na sundalo. So, buti pasabot, ang kaso ni David, ang iyang sala, takos yun o kamatayon. Iya nga ni hukman tong taong dato nga gikuhang karnero, samot na siya nga angay yun sa patyon di ay. Og maingon si David, nakasala ako sa Ginoo. Og maingon si Nathan, gipasaylo sa Dios ang imong sa. Ang pangutana, asa man sa nang umpisal? Diretso ba sa Ginoo? Dili! Miadto siya kang Nathan dito sa nangumpisal o ang iyang pagkumpisal kang Nathan sa iyang pagsulat sa Salmo, iyang gi-attribute sa Dios. Nga naman, kang iyang pagkumpisal kang Nathan, mo ipagkumpisal sa Dios, nga naman, si Nathan, sinugo man sa Ginoo. Mauna nga dili barahan ang 32:5 sa Salmo nga mo direkta sa Ginoo. Doon nag-instrumento ang Ginoo sama sa mga pare nga diha ta mosugid sa atong masa, pero naa na exemption. Kung adto ka sa lugar nga way pare, pwede ka mo direkta Ginoo kay pare. Pero kung naay pare nga available o maduulan nato, moduol ta sa pare para sa kumpisan. O mayroon ta balik-balik manibad ko nga kung sa balik-balik kung balik-balik na naman balik-balik po dili man ka pwede mo ingon nga kada lagi tawhan na gikan man nag-hospital na itong semana nibalik naman po di ka mo ingon anak kay once ka masakita magpa-hospital ka kanang sala sakit man na sa kalag manang every time ka makasala maumpisal po ta sama nga kung masakit ka perme at hospital dili pwede sa wayo ni mga tawa hospital na po natural iyan ang katuod na maayo ayaw sa question na kay ang kumpisal mao kana ang sakramento para sa masakiton sa kalag. Ayaw sa waya ang tao nga sige pa doktor kay iyan ang katungod na maayo sa iyang sakit. Ayaw po sa waya ang tao sige pangumpisal kay iyan ang katungod na ayuhon ang sakit sa iyang kalag sa pagpakasa. Pero sige lang, pwede kayo maano matuta dito kasi nakasana ka. Joke lang sister. So salamat sister sa magbalik at simbahanan ka tuloy ko hinaot daghan pa malik Bible Baptist dating daan balik na o ka mabalik na po mo sa tinuod na simbahan magituko di Cristo sa ripotan na ba sister? Yung pangutan na? Ikaw sister pangutan na diri pangutan na ulitaw ako ba ko? Joke lang sister. Ninyo ako sister ha. Tuloy akong anak. Sige. Napa diha? Bro. Ikaw bro. Ikaw brother. Sige na. Nawal mo ka. Nana ba ka sa doon? Sige na. Sige na. So nakalibog din mo sa imong kinabuhi sa atong pagtuo. Sige baka gilibog-libog sa laing tinuhan. Kaya ang laing tinuhan ang ilang trabaho paglibog-libog rin sa Katoliko.
kung mamina mo nila, malibog na mo. Wa pa gani mo kasabot yung pagtuo, ilibog-libog na mo sa tinuohan. Sabta sa inyong pagtuo. Ayaw mo dawat-dawa ka ng ilang makalilibog na pagtuo, kaya mo sa mo takalibog. Wa pa gani kasabot sa pagtuo. Sister, go na sister. Ali, sister, my question. Para maglibog ka. Isatag na ko ba sister? So, may gabi kanina tanana. Katong gingon ni Brad nga parte ang sister nga yung question nga kanabang direct to God ka mo kapisan. Sa lain nga tinuhuan kanang gawa sa Katoliko kanang muna sila mingon sila direct to God. Dili ta wagi o pare o unsa nga kanang kuan sa Katoliko kay ang ilang pagtuo ang mga pare o unsa nga kuan sa Katoliko makasasa. So, di ba mo na ang gikuan nila nga sa tigbabaw nila nga dili ta mo kumpisa lang ng pare o unsa kay kanang makasasa tao ro po siya. So, mag-agree ko ato Brad nga katong gingon nila nga direct to God kanang ta mo kumpisa dili na mako kay si Jesus sa sinugdanan yun usa ka doktrina Katoliko Romano gyud usa ra gyud ang kuan gyud ang religion nga gikuan nila sa kalibutan kanalan nga tinuhuan silbi mo ra nangupya ra na sila kanang hinimo sa tao mo na siya mga pastor dili sa pagdaot sa kanang kuano o tulo na walay reliyon nga makaluwas na nato gawas ra ang atong binuhatan kaya ang pagtuo walay buhat patay ka na nga pagtuo. Marag ito, Brad. Thank you. Okay, isa paghawa sa sister, ito bago na ko ipukutana para makapaminag at maayo. So, kanang giingon sa laing tinuuhan nga kung makasala ta mo direct ta sa Ginoo dili ta mo kumpisal sa pare sa ila na si sakto na ngano man wa man sila pare pastor man ang ila. So, agad sila kumpisal sa pare. Kay unang-una, wa man sila pare, ilang kumpisalan, kita kay naaman, lugi sila. Tapos, kanang giingon nila nga, nganong mag-umpisal mo sa pare, na kanang pare, makasala mo na para nato. Ang tubag maone, tinuod bitaw na. Ang pare, parihan na nato ng mga tao. Pero ang kalahian sa pare, maone, Malakias Kapitulo 3, versikulo 3 sumagiyon sa Biblia. Hinloan niya ang iyang mga pare sama sa pagputli sa plata o kulawan aron maghalad sila sa Ginoo sa hustong mga halad. Unsay buhaton sa Dios sa mga pare, hinloan niya ang iyang mga pare aron nga mga pare makahalad sila sa Ginoo, hingpit na halad. Wa gyud mag-ino Ginoo, hinloan ko sa mga pastor. Ang pare o pastor puro makasala, pero ang isaaran na hinloan sa Ginoo ang iyang mga pare. Wa gyud hinloan ko sa mga pastor sa magwali sila. Unsa mag-ingon sa Salmo 132, unsa may saad sa Ginoo ngadto sa iyang magkaparian. Mao kinang tubag sa balang kasulatan, sul-uban ko sa pagkamatarong ang ako mga pare. Unsay buhaton sa Dios gawas ngayon hinluan ng mga pare, sul-uban niya sa biste sa pagkamatarong ang pare. Wa gyud may Ginoo sul-uban ko sa biste sa pagkamatarong ang pastor. Wala. Tinuod na sila makasala, apahan, gigarantiyahan sila sa Ginoo, nga sa dihang sila maghimo sa ilang sakramento, hinluan sila sa Ginoo, pistihan sila sa biste sa pagkamatarong. Monang gingon sa balang kasulatan. Karon, kung mga tarungan kita, nga dili ko mangumpisal kay sila makasala, hatagan tabungan ng lutse. Bisan pang pare kung tinuod na kahimok sala, dili ka na pruiba na dili kita mangumpisa sa pare. Analogy. Pananglitan. Ako, drug user ko, pulis ko ha? Pulis ko nga mogamit og syabo.
ang pangutana ako nga pulis nga mogamit og siyabo, makadakop ba ko sa tao nga drug lord? Makadakop ko dili. Karon kay drug user man ko, pulis man ko nga mogamit og siyabo, makadakop ba ko sa drug lord? Ang tubag makadakop nga naman naamo ko'y authority. Gibitbit man ako ang warrant of arrest. Dili man issue din kung nagamit og siyabo. Ang issue din nadakponon ka kay niya ako'y warrant of arrest. Sa ato pa, bisan pa ako mogamit og siyabo. Doon ako'y authority nga modakop sa tao nga drug lord. Ikaduhang analogy, ang tao nga naglabad ang ulo, pananglitan ikaw, ako bro, naglabad akong ulo. Doktor ka, ang pangutana, ang tao nga pasyente nga naglabad ang ulo, maayo ba sa doktor nga naglabad o sa bang ulo? Ako pasyente, naglabad akong ulo, ikaw doktor, naglabad ko ng imong ulo. Ang pangutana, ako nga pasyente, maayo ba ko sa doktor nga naglabad ang ulo, nga naglabad mo po na akong ulo? Ang tubag, makaayo. Ang doktor nga naglabad ang ulo, makaayo sa pasyente nga naglabad ang ulo nga naman. Resitaan man sa doktor ang pasyente o tambal sa labad sa ulo, gitumar man sa pasyente, di naayo ang pasyente. Problema na sa doktor kung siya magtumar. Ako niyo kung puwin, mao ka nang iyon ng mga sa pare, problema na sa pare, sila manubag sa Ginoo. Sama nga ang doktor nakaayo sa naglabad ang ulo, wa siya maayo sa iyang labad sa ulo, kaya wa man siya mutumar. Sa ato pa, kanang sayop sa mga pare, ilan ang kaugaling tulubagon sa Ginoo. Apan sila man ang gigamit na instrumento sa paghilo sa atong mga saa, nga naman, ang silhig na tukok, limpyo dili. Balikon ko, ang silhig na tukok, nag-silhig sa imong natag, limpyo dili. Hukaw. Ang hukaw nga silhig, makalimpyo dili. Makalimpyo. Ang trapo nga hukaw, makalimpyo dili. Makalimpyo. Taliwa silang pagkahukaw, mahimo silang instrumento sa paglimpyo. Kung ang bisan mga tarungan kita, kang pare makasa, sanglit sila man ang gigamit ng instrumento sa Ginoo sa paghilo, muduol kita sa pare. Problema na sa pare, kung wa siya mag tinarong sa kinabuhi, ang atong problema mao nga muduol kita aron maayo kita sa atong palatian. Miduol kita sa pare para maayo nga labad sa ulo. Problema na sa pare kung naglabad ko na niyang ulo, kaya wak man siya mutumar. Mo nang tubag sa pangutana. Dili na mamasangil na tungod ang pare makasala. Di na mangumpisal. Sila man ay gamit na instrumento sa pag-ayo sa atong kalag. Muduol kita kanila. Kaya maukan na ang giingon sa Juan Kapitulo 20, 21, 23. So na ako'y pangutana. Kaya itong tubagon. Salamat sa kaya sa mga pangutana. Ayaw mo kauwaw, kaya ako kauwaw, mutubag din eh. Pareha tangoy uwaw. So wala pa makasubscribe sa akong YouTube, na akong YouTube channel, at lang mo sa YouTube app, dayon i-click Catholic Crusader, CFD Pool San Pablo Alima. Naadi ako mga debate na ako sa mga pastor. Daghan mo makatunan din ha. Naadi ako mga lecture, kaya akong gi-record ako na i-upload. Kung sa'yo makita kasi sa tibok kalibutan na, tanawag yung taon niya, kaya ako na-upload ko gabi, magulit na ako. Para ang mga pangutana, mahatagag tubag, at mga tao po nga parihag pangutana nimo, matubag po kumutanaw sa atong YouTube channel. Sumuna na nakanindot sa atong social media. Dili na rason sa Katoliko nga wa ko mahibaw. Naa natay daghang mga access nga mahibaw ta sa atong pagtulunan. Sayop na sa Katoliko nga nagpaligog-ligog, nga nagpabili ignorante sa pagtuo. Naa natay mga access kung saan nato pagpakahibaw. O kami miduol midin kay sa inyo.
Kami na ang nag-reach out ninyo kay batin na may pangutana. Mahimong instrumento sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Nagilibog-libog sa laing tinuhan. Ang atong duty pagpatinaw ang sa laing tinuhan, paglibog sa inyong nahuna. Aron nga di mo maglibog, ayaw entertain na ang mga laing tinuhan. Kaya ilang mahatag sa pagtuo. Libogon lang mo sa pagtuong Katoliko. Wa pagkita kasabot ng pagtuo, ipagpalibog-libog na sa ilang. Unahon sa nato atong pagtuo sa pagtugkad, wa pagkatugkad ni ini dito na itong balik sa tinuhan. Mao nang atong duty nga mga Katoliko, kinahanglan mahibalo kita sa atong pagtulunan para ma-appreciate nato ang beauty sa atong pagtuong Katoliko. So basig na anay pangutana, proceed din eh. Open sa laing tinuhan na, mga dili Katoliko dool din he, mga Katoliko dool, pangutana mo, kinilang ang programa nga mokiter o pangutana. Kadang laing tinuhan, magwali-wali sila, dili ganahan pangutanon, kung pangutanon mudagan. Ano mudagan man sila? Nahadlok sila. Kami di managan, so bago namo inyong pangutana, dool mo din he, kay atong hatagag katinawan ang inyong mga problema sa pagtuo. So open ang atong programa. Alin bro? Pagkain pa ka na si Sister. May gabi sa kanan. Parang Bertol na ako'y pangutana kay. Namagod ko eh. Sister-in-law ba niya ka na kuhaan siya, ibalhin mo ko siya transfer. Yang unsay naka traditional Catholic baya. Sa karon, unsay nakalahi kanang from traditional Catholic o sa karon puro nga Novus Ordo. Maudikon ko siya kanang sakto. Kita dawato nato ang tradisyonal nga pamaagi sa Santos nga Misa, kanang gitawag nga Latin Mass. Dawaton usab nato ang Novus Ordo o bag-ong hanay sa misa. Ngano man, kining duha ka misa gialaw ni sa atong simbahan nga Katoliko. Mateo 16:19 mingon si mingon ato Ginoo kang Pedro, you are Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be lost in heaven. So ang simbahan doon na sa authority. So kung mo'y ang simbahan, okay ang Latin. Kung na ay Latin na simba, musimba ta. Kung na ay Novus Ordo, musimba po ta. E kining duha kahan ay sa misa, gialaw ni sa atong simbahan. Ang sayop maone, kung moingon na ta na ang Latin maura insakto, ang Novus Ordo sayop. Kung moingon po ta, ang Novus Ordo insakto, ang Latin ang sayop, diha kita na nga sayop. Dawato nato ang duha ka misa. So okay na sister, kung panalitan, wala naging katiwan Latin, ito dito. Bro, kung nangyayang kung ka na sa SSPX? Ang SSPX dapat na ginbestigahan pa na. So dili kita katang Katoliko, dili kita basa-basa mo ato dito. So naamay gyud atong misa gialaw simbahan dito. Novus Ordo. Kung magkato tayo sa Latin, mag-Latin ta. Oh. So mo na ang atong tubag. So wa kay supak anak nga misa kung Latin. Napay Latin nga mga mas atong simbahan. So tapong ta. Kung gapoy atong lingwahe nga gamit, misa po atin po ta. Kaya kanang tanan puro na gitugutan sa atong simbahan. Unsa gitugutan sa simbahan, gialaw ka na dito sa etasan. Ang sayo ko moingon na ta nga dili ko ang Novus Ordo kay Latin na gyud ako. Dito mo na sayo. Kung moingon ka Novus Ordo na ako, magpili ra ba ka? Mo na sayo. Salamat kayo. So naapay pangutana. Kinsa na yung question? Alik, sister. Si brother? Alik, brother, pangutana, alik, brother. Ito kay, panagsara na ba ninyo mga pangutana sa itong mga kadibugan sa Sabrina? Ngayong gabi, kayo mo bro. Ngayong gabi, aram mo. Ano sa tanan, ikaw maayo ka instrumento sa Ginoo
Pangalan unsa imong tinuohan, din proceed sa imong question. Okay, Roel po, Roel ako nga. Brad Roel. Solito? Katoliko. Ikaw bro, ikaw ginamit ka sinuwa sa binto nga maghatag o maayo. Nya, punta na si mga bro pa, mutuo ko pa ka nga, doon ay tao nga, murag, tao pamilya o murag gigamit sa yawa, bitaw, nga taghimo na ko makahimo na ko sala ba? Wala na ko nasimpa kay, pero iya kong binuangan bitaw. Nakahimo ko, wala na ko nasimpa sa pagkato nga, nakauna-una ako lautan, ako siyang pagpatay ba? Nahunahan ko kay tungkol sa yung iguhat, pinakol, ang akong kuhan bro, kung akong nito sa kumpisalan, ambag mapasaylo ba kasi Ginoo? Ang tanan sala mapasaylo sa Ginoo. Isayas 1:18 sa magiingon sa Ginoo, ngari kamo og maghusay kita, bisag unsa ka pula sa inyong mga sala, mapukli kini kaayo, bisan pa kini unsa ka dagkong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Ang Ginoo gi-welcome niya tanang maghasala. Ngani sa Mateo 9:13 maingon ang balang kasulatan, non inem bini bukhare usto sed pecatores. Mianhi ko sa kalibutan aron pangitaon nato si Brad Roel aron nga mag-usap. Isa ka sa gianhi sa Ginoo. So kanang pag-ani sa Ginoo sa pagtubos sa makasasala, nga matud pa mo nakasala ka, gidapit ka sa Ginoo, kabisan unsa pa ka itom, kapula ka dagto mga imong mga saa. Kung muduol ka sa Ginoo, pasayloon ka niya. Mao na ang gugma sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga di na makapasaylo sa Ginoo kay magkasana ko. Mo na gusto sa yawa. Ipatuo sa yawa nato ang atong Dios dili makapasaylo nato. Kay kung di siya makapasaylo nato, pag-ikog na ta kay wala tay paglaom. Ayaw tuuhi ang yawa nga nagdikta sa munahuna nga di na ko mapasaylo. Mapasaylo ka sa Ginoo. Mo nang balik sa Ginoo kay mo nang gusto sa Ginoo. Ngari ka mo kanako siya pagit nangimbitar kapag tuong ka sa Ginoo kahit ang imong mga sa limpyuhan niya diha na sakramento sa kumpisal maghatag bagong kahayag ug tan-ag sa ugmaon sa imong kinabuhi mo nang akong isulti nimo ang atong Dios mo pinasayloon. Ayaw hunahunaa ang unghong sa demonyo nimo nga di nakapasaylo sa Ginoo kay nakasaka. Pasayloon ka sa Ginoo o katagan kaniya o pag-ong kinabuhi nga magapangalagad ka sa Diyos na atong higulo. Muna bro, ayaw tuwan ng hukong sayawa na pasaylo sa Diyos, pasayloon ka sa Ginoo. Muna iyang panaad, ngari ka mo kanako kay bisan unsa pagkatagtom sinusala ako ning hinluon. Munang hinluan ka sa Ginoo no matter what, itabo sa pagkinabuhi. Dili ko matugaw na bro, ako mo ko kanang ito po na po kanamo ako kanang nakatuo kanamo kanang review ano mo gimaya karon mo nakapuntay ko mga sa ko nga kuan ba wala na ko bro nay napila ko nga disconnection daw bro ay na mo po dahil versikulo ko kapasako na Isaiah 55 versikulo 7. Pabiyaa ang madaotan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang madaotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kung nang balik ka sa Ginoo, nagkasala ka, balik ka sa Ginoo kay malukoy siya, pasayloon kaniya sa kananimong nabuhat. So mo na bro, ayaw bro kabalaka, makasala ang tao. Pero kung magbasol ta, mubalik ta sa Ginoo, nagtubod ang kaluoy sa Ginoo sa makasasala na gustong ipaduol sa Ginoo. Muna balik sa Ginoo, balik og simba, simba kanunay, paduol sa Ginoo.
mo na imong buhaton karon sa imong kinabuhi. Ayaw o palayo sa Ginoo. Kay nakasaka o palayo ka sa Ginoo, dili. The more nga kita makasala, the more nga moduol ta sa Ginoo na ikinahanglan nato sa tong kinabuhi. So ang sala dili na pwede nga mauntay na papag nga makapalayo sa Dios. Mao na ang hinungdan hinuon nga moduol ka sa Ginoo kay ikinahanglan nimo siya sa imong kinabuhi. Without me, you can do nothing. John 15:5, Philippians chapter 4 verse 13, pinaagi kang Kristo siyang tabang, makasugakot kita sa atong mga sala nga kanunay nga gihulga nga atong kinabuhi sa pagsupak sa Ginoo. Muna isa ra ato si Pedro to, duol pabilin diha sa gugma sa Ginoo kay ang Ginoo maluoy kanat. Salamat. Atong palakpakan si brother. Salamat, Brother Ruel. Pangutana. Sanalang ng pangutana. So na pa'y pangutana. E kung wala pangutana, mga tuog na tayo. Gining atong gi-record karon ato ning upload sa atong YouTube. Ang atong YouTube channel, Catholic Crusader CFD Paul San Pablo Alima. So daghan mo ma-learn dito sa atong pagtuo Katoliko, daghan inyo makutlo nga pagtulunan nga makatabang yun sa atong pagtuo. So pangutana bro. Nay pangutana si Brad Antonio. Brad ako ning pangutana para rinaos balik. Kay kasagaran manggod ini mga dili Katoliko nagsigig saway sa mga Katoliko. Ngano nga magsigita og prosesyon sa mga santos o mga balaan ng mga butang. Kumbaga kung ni palihog Brad kung insakto ba ni ang Gimos Katoliko? Tubag sa Josue Kapitulo 6, ang katawhan sa Ginoo nagprosesyon sila. Mayon ang Ginoo pas-ana ang arka sa kasabutan nato atong duha ka larawan sa kerubin, Exodo 25:18-22. Dayon pas-anon ka sa mga pare, i-prosesyon ka na. So biblical ang prosesyon. Unang Samuel Kapitulo 6, nag-prosesyon usab ang katawan sa Ginoo sa diyang pas-an tong Ark of the Covenant nato adto ang duha ka larawan ng kerubin, gibalhin ngadto sa panimalay ni Obed-Edom. So na ay prosesyon biblical kini o wala kini ibawal sa Ginoo. So mao nang kitang mga Katoliko na atay prosesyon. Ang bawal nga prosesyon mao kini larawan sa mga Dios-Dios. Kay naa apoy prosesyon sa mga Dios-Dios nga gisgutan din sa Isaias Kapitulo 46 versikulo 7. Apoy balik sa 1. Napuka na si Bel o Sinipo ang mga Diyos-Diyos sa Babylonia, pas-ano nila kini o gadon itungtong nila kini sa butanganan ni Ine. So ang mga tao doon na po sila gipas-an na Diyos-Diyos ni Baal. Muna na suko ang Ginoo. Apan doon na usay posisyon sa katawhan sa Ginoo. Unang Kronikas Kapitulo 15 versikulo 15 mao kining atong mabasa. Nagiingon sa balaang kasulatan, ang sudlanan sa kasabutan ilang gibutang sa tag-as kakahoy o gipas-an sa mga Levita sumala sa mando sa Ginoo ngadto kang Moises. Sa ato pa ang Dios hab nagsugo nga pas-anon sa mga Levita during sa ilang posisyon katong Ark of the Covenant nato adto ang duha ka larawan sa kerubin. So na ay posisyon sumala sa mando sa Ginoo. Mo nang kita mga Katoliko doon na po tayo posisyon sa ato mga santos anuman. Sirach 44:1 hangtod sa 2 kama 10 kama 11 o sa magiingon sa Ginoo pasidonggin ninyo ang mga taong matarong ug balaan. Versikulo 15, pasidunggan sila sa katawan sa Ginoo kanang pagposisyon, pagparada, pagpasidungog ka na sa atong santos. Nabi ito makadaog sa Olympic, di ba magposisyon? O nang pagpasidungog,
Kanang ato mga santos kay pasidunggan man sila naman, nagmadaugo naman sila sa ilang kinabuhi nga santos, kung ang kada tuig handumon sila, kay naa na sa Biblia nga handumon og dayon ang mga taong balaan og mga santos. Dos, nganong naamantaan na, kay naamantay mga santos. Ngano wa man sila proseso sa mga santos, wa man na santos nila, ang ilang santos, sibil na santos man. Maunang wa sila posisyon. Ang ato daghang matag santos, di daghang tag iparada, isi pagpasidungog nga naa di ay magkatoliko nga mga santos nga pasidunggan sila. Sila wa may santos. Uso ba pasidunggan, wa man sila santos. Bilma santos sa mga siduyan sa tulinang santos. Di ba nakatubag sa kulutan? Nakatalo sa mutana, Brad. Gusto ba nga isugo ba Ginoo ang pagsimba sa mga santos? Isugo o wala? Ang tubag, dili yung simbahon ng mga santos. Baltimore Catechism number 223. O sa mag-iingon, wala kita magsimba sa mga larawan, sa propesipio, sa mga santos. Ang atong gisimba, ang Diyos. Ang mga larawan din simbahon. Catechism for Filipino Catholic number 929, ang mga larawan ng silbi lang na prototype para makahilit sa ilang kinabuhi, di na sa i-worship. Nga naman, Catechism on Christian Doctrine, page 107, Catholic does believe that images may be worshipped. Wala sa atong doktrina sa Katoliko na ang larawan atong simbahon. Unsa may hatag sa larawan? Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang simbahon nato ang Diyos lang, ang ihatag nato sa mga larawan, sa mga balaan, sa mga santos, maurag yun ang pagtakon. Bisa na mahal nga berhen, dili ang isimbahon. Ang mabasa, only Jesus, all with Jesus, page 25, nag-ingon, Mary is not a goddess. We cannot adore or worship Mary because worship belongs to God. We cannot kneel down to worship Mary because worship belongs to God. Ang Diyos lang ang simbahon, ang malarawan, atong respetuon, sama na kung atong makita ang monumento ni Rizal, musaludar kita, ano man payanin nato sa nasod, kung makita nato ang larawan, mo yukbo kita, isip pag-respeto, dili kay simbahon, isip Diyos. Munang teaching sa Katoliko, nag-i-accuse sila na nag-worship kontra sa image. Diha sila na sayo. Kaya nagbutang-butang naman sila. Kung sa mag-iyon sa Biblia, ayaw o pagsaksik bakak sa imong isip katao. Wala ta mag-worship, pero ilan ang accuse na nag-worship, insa may nakasala, dili kita, sila ang nakasala. Kung every time mga atake sila, kaloy o nato sila, nga naman sa ilang pagpag-atake, nakasala sila sa ilang gibuhat. Kung doon na tayo programa nga ingon-ini nga naman, sin o omission sa atong part, na dili kita musulti sa kamatuoran nila, kung magpadayon sila atake, kadi mao, mga impero na sila, kita ang manubag sa ilang kinabuhi. Ezekiel 2:7, magsulti kita din, bala dili sila motoo, at least, wala na tayo tulubago nila. Ezekiel kapitulo 3, 18-20, kung kisulti nimo ang kamatuoran sa imong isig katao, mamatay sila, o dili ka paninglan sa Diyos sa ilang makaw. Anong bala, bahagi mo maminaw, musulti mi din kaysa among pagsulti, wak na mi tulubago ninyo o mga imperno mo sa inyong kinabuhi, sa inyong pagpangatake sa Katoliko. Kamoy manubag ni anak sa Ginoo, basta human namin nagsulti, nga di na mo na Ginoo ng larawan. Klaro sa misa, magsugod pa lang moingon kita, himaya sa Diyos dito sa langit. Asang atong Diyos, tuwa sa langit, tuwa sa iyang trono, wala diha sa dingding. Maunang dapat nilang masabtan o sulikot dahil sila ilang patakan nga nangasayop sila sa ilang pagayon nga nag-worship na sa mga larawan. Dili simbahon ng larawan, respetuon lang kay larawan na sa bayani. Larawan sa imong asawa akong gisig-isol sa mga tabalipay ka? Dili! Nga naman, bisan papil na siya, apan larawan na sa imong asawa.
ang atong pagtahod sa larawan, wa na magpasabot nga diha na sa larawan. Padalitay mong asawa ko sa Hong Kong, 5 na katuig, gimingaw ka, kung sa may mong buhaton, aron sa pagtagbaw sa imong kamingaw, mukuha ka sa imong pitaka. Ka naman, ni adin yung pinagkamaan niya sa larawan sa imong asawa, kung sa imong himoon, mo'y ko sa kansa mo sa Juan ba Juan? Mayon na ka lapsuan, mingaw naman kaayat ko nimo. Kanus ako bentaon ka mo ulit. Kung sa dahil buhaton nimo, aron nga mahupay imong kamingaw, imo dahil kiskisan. Puro kag susok ba, nagsubsuburo ko. Ang pangutana, ang imong paghalok sa larawan, pagpahinungod sa kilarawanan, o dihagod sa larawan. Dili sa larawan kay papel, di man na imo asawa kay papel man na. Gipahinungod na nimo ni anang gilarawanan sa imong gihalokan. Dili diha mismo sa papel, kay ang imong asawa dili ng papel, tuwa sa Hong Kong. Mao na sa atong pag-atubang sa larawan, dili ng semento, kundi ang gilarawanan ni anak nga mao mga santos nga duyos na sa Dios ito sa langit. Mao nang wa masabot sila tinuhan, sige atake wa kasabot. Unsa may tawag nimo ng mga tao kasi atake wa kasabot at tubang. Sa balang kasuot sa Medion din sa giyon ni San Pedro, pasahon nato ang giingon sa Biblia niya ng mga tao nga sigig pangatake aban wa makasabot sa ilang ginabuhat. 2 Pedro sa Medion. Giingon din kining mini nga mamagtutudlo mapagahason ug walay kahadlok mo pasipala sa langit ng mga binuhat. Versikulo 12, nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabte. Naay mga tao sa pangatake sa Katoliko sila makasabot sila posisyon. Kung sa Biblia, mga mini kana nga magtutudlo, mapangahason sila sa pag-BI sa usa ka butang nga wa sila kahibaw niini. Mao nang kining atong gihimo, pag-educate nila nga makasabot sila, nga nasayot sila sa ilang pagbutang-butang nato, nga nagsimba kita sa larawan, gisimba nato ang Dios. Apan tahuro nato ang iyang mga santos. Sirach 44, 1, 2, kama 8, handog sa 10, kama 15. Mo nang giingon sa Biblia, sa pangutana. Last ni nga pangutana, Brad, ibalik na ko sa prosesyon. So, dili bang mga tao nga nisunod sa mga prosesyon, Brad, makadawat ba sila sa kaluwasan, Brad? O dapat tayo mabasa na na? Naay grasyang atong maangkon. Josue Kapitulo 6, unsa man ang grasyang nadawat sa mga Israelita sa dakilang giposisyon ang arko sa kasabutan nga to ang larawan sa Kiruben. Mingon ang ginawa, libutan ninyo ang Jericho. Gilibot nila kapito, wala sila makik-away, pinaagi sa ilang mga armas. Nag-posisyon sila, unsay grasyang miabot, mingon ng Ginoo, paglibot ninyo sa ilang posisyon, pitong katuyok sa Jericho, mahuklo ang syudad. Nabilde ang ilang kaaway, wa sila makigubat, pinaagi lang sa posisyon. Sa ato pang pag-posisyon na grasyang madawat, ipamatud-an ka na sa balaang kasulatan. Unang Samuel Kapitulo 6, usa may grasyang nadawat ni David. O ni Obed-Edom sa diyang giposisyon nato silang balay ang Ark of the Covenant. Ipadalanginan ang balay ni Obed-Edom nga naman pinaagi sa pagposisyon sa arka sa kasabutan na bulahan. Naghagrasya nga nadawat sa Obed-Edom sa ato pa naiglasyang magabot. Dili man siguro kwarta, panalipod sa Ginoo, di man siguro panalipod, mayong panglawas, kanang taray pabuhangkay sa Ginoo sa atong sakripisyo diha sa pagpangalagad kaniya. Surto ta. Salamat kayo, Brad, sa among pagpangutana. O doon na po sunod nga mangutana. Kaya gito pa nga niyo, Brad? Brad Gaster? Okay. Kaya pangutana niyo, Brad? Pag-ibig, bro. Pag-ibig, bro. Kining akong pangutana, bro. Ang hitaduro sa Middle East, bro, gubot between Hamas o Israel. Ang akong pangutana, bro, isa mag-tinuod nga tag-iya ng yuta
Unya katong gisaad ni Abraham nga yuta nga ihatag sa mga Israelites, asa mo gina siya kutob nya ikaduha bro ako lay kasbuhan. Ngano bro nga hangtod karon unsa mo gay main reason nga mga Hudiyo wa mutuo ni Jesus, no? Unya ngano nagsige pa man nagpaabot ano sa abot ang Misaya nga hambay ba mang miabot ang Ginoo? Murag siya bro, salamat. Okay, tubag sa imong unang pangutana. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 10, dadon kamo sa Ginoo, ala sa mga Israelita ha, adres sa mga Israelita. Dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan ka Abraham, ka Isaac ug Jacob. Ihatag niya kaninyo kining dapita nga daghang maanindot nga syudad nga dili kamoy nagbuhat. So kanang Israel gisaad na sa Dios nga magbubuot nga ihatag na sa kaliwat ni Abraham. Ang problema maune kay ang Israelitang gisaaran natanggong dito sa Egypt 430 katuig. Tiknot 430 katuig katong yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag niya sa kaliwat ni Abraham gi-squat sa mga dili Israelita. Meaning ni atong tuwa sila sa Egypt 430 anyos katong yuta nga gisaad sa Ginoo ihatag niya sa kaliwat ni Abraham ang Israelita gi-occupy sa lain nga mga tao. Meaning nahimo silang squatter, nagtukod sila king harian karon kay paggawa sa Egypt adto na mo dito sa yuta kasaad daghan naman nagpuyo. Ikaw nga dugay naman ang pwede, dugay naman minidhe. Mo nang mahitabo ko ng gira, eh di man namang hawa na sila di gubaton. Mo nang mahitabo ang Israel, naka-encounter o gubat, aron i-claim kadtong promise sa Ginoo nila na ilang na-abandon sa ilang pag-adto sa Ehipto 430 anyos. Mo na ang ilog karon sa Israel, sa ilang mga nasod, ilog na sa teritoryo. Kanos anak masulbad kung makasabot ka ng mga squatter nga ng ilog, kung mutuo sila na ang Diyos mo ang magbubuot o gibuot nga ihatag na sa Israel, manghawa sila kaya di man dahil ihatag sa Ginoo nato. Tumano nato ang magbubuot kaya di man kitang tagiya sa yuta, ang Diyos pa nga magbubuot. Ang problema mao di man manghawa ng mga tawhana. Munang kinirahay yun. O ganong ang mga Israelita nagpaabot sila kang Kristo. Ika ng ilang ginirahay karon, ang ilang ituuhan na Savior, Messiah, mura magsidabed na warrior, nga isave sila sa ilang makaaway. Then ang Kristo na miabot, gipatay man sa makaaway. Munang dili to mga Kristo ilang gidahom. Sa ato pang ilang Kristo gipaabot kanang warrior, naluwason sila gikan sa ilang makaaway. Wa sila makasabot nga ang tinuod nga kaaway nato ang sala o kamatayon. Nagiluwas ni Jesus, mo nagisulbat ni Jesus, dili ang luwasonta sa kaaway ng mga tao, luwasonta sa sala o kamatayon nga mao ang pinaka-mortal na kaaway sa tao. O gihibo na ni Jesus, giluwas ta sa atong makaaway, sala o kamatayon. Wa mapresenta sa mga Hudiyo. Ang ilang gi-speak na Misaya, pareha kang David nga manggugubat, nga muluwas nila ikan sa ilang pagkaulipon sa mga nasod. Mo nang kinahanglan nga mudawat sila kang Kristo. Ngano man sila mangyod ang espesyal nga mga tao maghatagan sa Ginoo panaan nga mopuyo diha sa yutang saad, kansang yuta magaagay ang gatas ug tugos. Mo nang yun sa Ginoo. Mo nang sige na gira hangtod na kanusa, hangtod nga mutuor na sila sa Ginoo. Nga ang Ginoo magbubuot, ang nagbuot ang Ginoo nga sa Israel, mugit up sila. Ug di na mahitabo na sige na ginarahan sa mabalik si Kristo. Mo na siyang tubag bro. Iyan po nato na bro, ang kalinaw sa nasod.
sa Israel. May follow-up question bro, Alima. Follow-up question bro. Sa modernong panahon bro, kanang mga nasura bitaw nga gihatag sa Ginoo nga gi-occupy sa mga laing mga tao. Mahibalo na tuon sa mga nasura bro. Ang giingon kang Moises dito sa Moab, Mount sa Moab, di na Ginoo nga gipatan-aw man siya sa Deuteronomio. So meaning luag-luag yun na nga lugar kay giadto man si Moses sa bungtod kay di man siya makaadto. Oh, man giingon ni sa Bible no. Deuteronomio 34 versikulo 4. Mingon kaniya ang Ginoo, mao kini ako atras para matubag to imo mayuta giskutan. Unya gipakita siya sa Ginoo sa tibuok yuta gikan sa Gilead geographic hangtod sa Dan sa tibuok Naphtali ang yuta sa Ephraim ug Manases ang tibuok yuta sa Huda ngadto sa dagat nga Mediteraneo ang higit ang walog sa Jericho nga mga syudad sa Mapalmira hangtod sa Sur. Mingon kaniyang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob nga atong ihatag sa iyang kaliwat. O pagkadakot yuta, asa na sa yuta? Ipakita ko kini kanimo apan dili ka makaadto. Usa namatay dito sa Moab si Moises, ang alagad sa Ginoo, sumala sa giingon sa Ginoo. Munang Moses, dili ka man makaadto ninyo ta ipakita ko kanimo. Nagikan ini sa tumayuta dengan nama to Gilead, Dan, Naphtali, hangtod sa dagat diri sa Jericho, walog sa Jericho, hangtod sa Suar. So ang Ginoo ra nahibaloin wasa ning basta mao ni lapad nga yuta, mao ni ang inyong yuta kanang gasa apil gud na dako ni nga lugar. So mao nang gihatag sa Ginoo sa iyang katawhang Israel ug kanos ani sila mohunong sa diha magkasabot na kining na-occupy diha na ang Diyos ang mahubuot gihatag ni sa Israel mo give up sila kadi man gihatag sa Ginoo ang Diyos may nagbuot kisa man ta mo buot sa Ginoo kadi man ta magbuot mo nang solusyon. Pero kung di na maabot sa ila maginirahay sila hangtod mabalik si Kristo o si Kristo nang magsitol anak kay siya man ang Ginoo. Mo na si sister brother o matuog ka mo din matuog na mo sige una na mo uli dito ang katuogon mauna na uli. Ang gusto maminaw, hala maminaw, hanto makabuntag ka din Musugot, mamport ko din Brother mo na ito siya si Sister Marichu. Ang gabi, Brad. Akong pangutana, Brad, kanang personal na kong question. Kamusta na to mahibawaan ang sa katao nga anointed siya? Tubag sa Israel, pumato na sa biblical concept sa anointed, ang Ginoo dihugan kasalanan sama sa mga hari. Doon na sila dihugan og sama si Aling David ang mahari sa Israel, si Prophet Samuel dihugan siya kasalanan. So kitang makatoliko sa dihang gibunyagan kita, nakaambit kita sa pagkahari, pagkapare o pagkapropeta. Mao na ang opisyo ni Kristo nga gipaambit niya nato during sa baptism. Kita anointed man ta. Kada man gi-commission man ta sa Ginoo kay binigyan niya Katoliko. So gamitan ni mga opisyo ni Kristo. Kung ito kinahanglan pero di magwali. Karon pagka-propeta man kinahanglan ta mag-ampo kay mao man ang pagkapare. Ikaw mo punit sa Ginoo, mo tapang ka sa mga tao, ay magpaampunin mo. Mahimo ka pa mga living saints unta. Ang pagkasantos magsugod sa kalibutan. So ang anointing sa Ginoo dinhi sa kalibutan magsugod. Mao nang diha sa bunyag gikomisyon ta sa Ginoo nga bitaw sa kumpirma pamathon ta sa atong pagkabinunyagan.
So kanus ana magsugod diha sa atong pagbunyag naa na ang pagbunsad sa Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit mao naman ni ang moabot sa ato. Once ang Holy Spirit naa nimo, meaning ikunsaran ka sa gahom sa Espiritu Santo. Pero pag dako nimo kinahanglan ang Holy Spirit imo na i-cultivate sa imong kaugalingon nga mamunga na. Mura sa Galatia 5:23, mubunga na siyam ka mga bunga. Mo nang mahibalota nga during sa atong baptism naa na ang Espiritu Santo nato. Ato lang ning i-cultivate ito kinabuhi nga mamunga ni og mga bunga nga palaan sa atong kinabuhi. So kanus panahon sa pagbunyag nato, panahon sa atong confirmation, i-confirm ang atong pagka-dinihugan diya sa tubig o sa Espiritu Santo, ato na rin buhaton sa atong kinabuhi. Sumon ang tubag sa pagkatan. Kanus ibunyagan ka, nakadawat ka sa Holy Spirit. Dahil kinahanglan mo ipadad, di ka mo muhunong ba? Di ka muhunong sa imong pagkabinunyagan nga mamunga ng Holy Spirit sa imong kinabuhi. Kay sama na sa kahoy ba, gitanom ka, mutubo ka, kanus ka mahimong makatabang ka sa bisig tao, sadang mamunga na ng kahoy. Ano man, daghan naman mukaon ni aga, so makabenepisyo sa bunga. Kung kita, akong i-cultivate akong kaugalingon, na although na gianumin ka sa Ginoo sa iyang Espiritu Santo, mupadayon ta sa pagkugmad ni ini para makatabang ta sa uban mo ng bunga sa atong pagpagalagan. Basta lang na siyang kanang sa healing, Brad. Yes. Kaya kita kong mga binunyagan, ihatagan matag gasa, matag usa nato. Pero dili nato na mahibaw-an ng atong mga gasa kung di nato na siya i-practice sa atong kinabuhi. Kung i-allow nato ang Holy Spirit nga mo hatag nato kay mo mag-isip, for example, kanang kape para makasabot ka na kanang magtimpla ka kape, for example, 3-in-1 for example, timpla ka, so nanay kape, tapos nanay tubig ininit, pwede mo nang gikutaw, tapos nahimo siyang durman, meaning napasagda na mo ba? Kung sabi mahitabo sa init, mabugnaw. O kung mabugnaw, ang mga ingredients, mulugdan. Kung sa mga imong buhaton, ibalikan na mo sa 1 hour, nabugnaw na, tuwa na ilamit. Kung ano mo kasukal, dili na. Dili na mo kutaon. O painiton pag-usap. So mo nang kitang makatoliko na ana sa atong Holy Spirit, gidihugan na ta sa Espiritu Santo, sukad sa pagbunyag nato, pero kinahanglan ng kutaon. Kung sa kumpirma, hoy, ikutaw ka ba? Lihok na diha. Pabungahan na ng Holy Spirit sa imong kinabuhi sukad sa pagbunyag na mo. Kita patugtog ko man ta, huwag mamunga. Kung ang kini atong pagsimba, mga prayer meetings, mo na magapakuta, na magapadasig bago pagbinyagan ng Katoliko, na mabuhat yun ta sa kununsa ang mga bunga na gitisukan nato sa Ginoo dito pa lang sa pagbunyag nato. Kung ang Katoliko na namulihok siya sa iyang pagkabinunyagan, dili kay mag-celebrate ta sa itong Katoliko, no, tayo buhaton sa itong kinabuhi, gamito nato ng magasa nga manggawas nato alang sa paglambo o pagtabang sa simbahan sa Ginoo. Charity man na. Ang gusto Ginoo nga mahimo tag charitable works, nga mahimo tang mabungahon ngadto sa katilingban sa simbahan, pinaagi sa gasa nga gihatag sa Ginoo kanato nga atong gi-cultivate sa atong panaw sa pagpaglagad kaniya sa atong kinabuhi Kristohanon. Muna sa dito. Thank you, Sister Maricho. Kisa pa may lain na yung question. Brad, hangtod magkita diri alas 3 sa adlaw, no? Nai-relay nga pangutana, no? Ngano daw nga gibawal ang pag-inom og bino? Ug ikaduha niyang pangutana, ngano daw nga bawal ang pagkaon og dugo? Actually, wala, dili gid absoluto gibawal ang bino. Ngani sumala sa unang Timoteo 5:23 mo ning atong mabasa.
ayaw na pag-inom og tubig lamang ang bawal, kanang tubig na iba perme. Ayaw pag-inom og tubig lamang, inom og diyutang bino. O nang kaupalit sa tindahan, labi na sa 7-Eleven, palita dihag imnono na ay nakatatak drink moderately. Biblikan mo na siya. Inom sa diyutang bino, drink moderately. Dili kay drink moderate so kahubog. Moderate. Wala magbawal ni ana ang Ginoo. Ngani proiba ni ana Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod 19 dito sa Israel, dito man po ika sa Cana, atong lugar nga dito gikasal tong magtiayon na imbitar ang mahal nga birhen ang apostoles o ang Ginoo. Dito ko nakatila og bino dito sa kana nga pinakadabis. Dito wala ko kapalit ko mga kwarta. Atorman ko dito. Dito si Kristo naghimo og pinakadabis nga bino. Kung si Kristo nagbawal pa og bino, dili siya maghimo og bino. Si Kristo mo inom. Mateo 11:19, si Kristo gi-accuse na palahubog. Nganong gi-accuse siyang palahubog? Kay mo inom man siya bino. Pero ang tinuod mo ni, si Kristo mo inom lang yun. Di siya maghubog. Gi-accuse siya ng palahubog. Sa ato pa okay ang pag-inom. Ang sayop, ang pagpalabi o inom, labi na o maghubog. Kaya sa mahitabo kung maghubog na ka, may magpalabi ka. Unang Korinto 6:9 at sa 11, ang mga palahubog, dili yun makatuod sa langit. Di kayo katuod silang balay kung muli. Langit ka bahinoon. Di kayo magkasoon naglangit ng palahubog. Maglisod mo uli o mahubog na. O sa mahitabo sa palahubog, pag uli sa balay, mula ka o kaduha, mo atlas man katulo. So, ang nahitabo sa palahubog, nabuntagan yun siya uli. Nga naman, imbis mo abante siya, mula kang kaduha, mo atlas man katulo. So, ang iyang gihimo, di mag siya kabot, nagkalayo man siyang balay. So, ang iyang gihimo, talikod din sa kole. Nga naman, makalakang mo man sa katulo. Kung din kaduha raman, nakaabot siya, buntag na. Mo na ang palahubog, di kayo mahalangit. Nga naman, di ka makatuod siyang balay, makatuod na mo sa langit. O ang mapalahubog, kaya naghubog-hubog, masyot sa impurna sa kanal. Mo na masyot dito sa impirno. Mo na mga palahubog, maluwas ba? Maluwas ang palahubog kung mag-usap na sila na di na maghubog-hubog. Pero magpadayon mo pag-inom. Mo inom mga ng manok rin mangihi. Inom mo, sama sa Ginoo. Yung Ginoo mo inom, di lang yun maghubog. Kung naghimo siya bino, o espesyal. Kaya ang bino, makahatag kalipay sa tao. Gusto sa Ginoo na malipay ta. Apan ang kalipay, adi ta mo himog daotan, malipay ta, aron himayaon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang bino, importante sa atong lawas. Matod sa Biblia, inom sa diyutang bino, tambal sa imong kuto-kuto. Mo yun din ang mabunagin. Pwede lagi mo inom, kung gamito na tambal sa kuto-kuto. Muna ilang logic, karon dito sa kasal sa Cana, naghimo man si Kristo 7 katadyaw. Kung ang bino alang lang sa tambal sa kuto-kuto, ang pangutana, ang tanan ba na tuwa sa kasal sa Cana, nagsakit ang kuto-kuto? Dili. So dili sakto na ang bino para lang sa kuto-kuto. Kadtong tanan na tuwa sa kasal sa Cana, 7 katadyaw, wa man ko sakit kuto-kuto. Santo pa ang bino, sakit pa rin mong kuto-kuto o dili sakit, wala na gibawal sa Ginoo. Ang gibawal, ang paghubog. Mao na, pag humanain ayaw paghubog ka, pwede mong muinom o patuog ang laki ng balay para hanoy yung pagkatuog. Napa? Makaon bang dugo? Makaon dili? Dili! O sa mag-iingon sa Ginoo? Juan Kapitulo 6, 53, mingon si Kristo, ang mukaon o muinom
ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo. Ang dugo dili pagkaon, ipainom. Kini ipakaon na ipainom. Dili man na makaon, imnon gunit. Liquid man. Ang saktong pangutana maonen, unsa may atong gikaon? Ang atong gikaon dinuguan. Wa gyud Katoliko mikaon og dugo, kan-agon ng dugo di mo kagwakwak. Ang atong gikaon dinuguan. Unsa may giingon sa Ginoo? 14:2 sa Roma, ingon ang balang kasulatan, ang mga mahuyang sa pagtuo nagakaon ug utanon lamang, apan ang mukaog bisan unsa gidawat na sila sa Ginoo. Ang mukaog bisan unsa gidawat sa Ginoo. Sa ato pa og mukaog Ginoo, gidawat ka sa Ginoo, kay ang Ginoo dawaton niya ang mukaog bisan unsa. Sa ato pa og mukaog ginuguan, dawaton ka sa Ginoo. Kay mao nang giingon sa Ginoo. Mao nang ugma pohon kanang ingon man ang balang kasulatan nga mukaon sa bisan unsa, kaon na mo ni ugma. Unsa man ang pagkaon, inyong kanon. Sugo man sa Ginoo. Levitico kapitulo 11 bersikulo 22. Ito basa bro. Makaon ninyo kini musunod ang tanang klase sa dulon, timos o kapanapan. Iyaw na kapit. Unsay atong kanon bro? Timos kapan? Apel wa kaya ni? Dulon, timos o kapanapan. Kadawog mo sa kanon. Mato sa Biblia, makaon ninyo kining musunod ang tanang klase sa dulon, timos o kapanapan. So ugma, sugdi na ninyo dakop ang mga panapan kaya atong kanon. Sugod na mo pawoy ito sa lupa para manggawas ang mga timos kaya atong gisahon. Pwede ta mukaog bisan unsa. Pero ang pagutan na mauni, nganong kani adto sa unang panahon ng dugo di man ipakaon. Unsa man ang tubag sa Biblia? Tubag Levitico kapitulo 17, nganong di man ipakaon tong dugo? Mo nang tubag sa Biblia. Levitico 17 bersikulo 11, mo kining atong mabasa. Kay ang kinabuhi anaa sa dugo o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa mga sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran, kay ang dugo man ingon nga tinugdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala, kini ang hinungdan ngano nagisultihan ko ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon sa dugo. Nganong ang Ginoo nagbawal sa daang testamento nga dili sila mukaog dugo, kay ang dugo gamiton sa paghalad sa templo, sa pagpapa sa sala. Mao kini ang hinungdan nga dili ka mukaon og dugo. Ngano? Kay ang dugo gamiton sa paghalad sa mga sala. Human naman ang padugo, human naman ang paghalad sa mga hayop pinagi sa dugo, kay si Kristo man mao ang pinagkakatapusang mihalad sa dugo. Tungod diyan ang Biblia nag-ingon nga makakaon ka mo bisan unsa hipin ang dugo, kay natapos naman ang purpose sa dugo. Nganong dito ipakaon kay halad man. Mo na nga ang katapusang dugo ang ihalad, dili na dugo sa mananap, dugo na ni Kristo o sa ingon niya na natapos ang paghalad og dugo. Mo nang og mag-ihaw mo og manok panahon sa inyong birthday, ayaw intawon gamit ang dugo sa manok o ikuro sa agtang sa imong anak. Nga naman, wala ka maluwas sa dugo sa manok, giluwas pa sa dugo ni Kristo. Tapos na ang padugo, kung magpadugo-dugo pa kita, ang balay usa magtugod padugoan, magkapalit og yuta padugoan, kana nga practice, dili na Kristiyanos, animism na nga practice. Human na ang pagpaagas og dugo. Isa na lang ang dugo nga magpadayon, ang dugo sa babae kung abdag binulan.
Pwede na ipakaon ng dugo. Ay painom di ay. Ang gikaon nato dinuguan. O sa atong pagkaon o sa atong buhaton. Unang Timoteo 4:4-5 sa magiingon. Kay maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo wala ipasalikway. Kung ginadawat kini uban ang pagpasalamat kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan sa atong gikaon. Mukaon kag ginuguan, mukaon kag timos, mukaon kag apanapan pag-ampo. Nga naman, ang pagkaon niabot sa lamesa tungod sa grasya sa Ginoo, bisan unsang atong ginakaon, timos manaw ginuguan, mag-ampo ta sa Ginoo. Pasalamatan nato ang Dios nga maoy ni pabuhagay sa grasya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mauna ang himuon nato sa atong pagkaon. Surto tanan. Si pangalan mo, bro? George. Brad George. Napangutan na si Brad George. Alam mo, Brad George. Mahigay Brad. Kanang, akong butan na Brad, kanang asa dapita sa Bible or part sa Bible nga musupport nga there is a purgatory. Tubag, Hebrew na 3, Purgationem Piccatorum Pacem. So na ang word na Purgationem, diha nag-derive ang purgatorio, kay ang Purgationem nagpasabot paglinis. Kay ang purgatory paglinis na. Nga naman, dili man makasulod sa langit, adunay gamay nga sa mabasa, di padayag, Pedro 27, bisan gamay nga sa, dili na mahalangit, dili po na maimperno. Asa na ibutang? Unang Korinto 3:15, dunay kalayo nga latasanan na may kaluwasan pa. Unsa man ang kalayo? Di na imperno. Kaya na imperno wala may kaluwasan, pero na imperno nga maluwas pang tao. Ug mao ka ng middle state. Sa lain tinuhan way purgatorio, langit ug imperno. Kung langit ug imperno, kanang nakasala o gamay, di naman ang mahalangit. Kaya wag may bisan gamay nga sa nga magapahalangit. So nagpasabot nga kung may purgatory, ang tanan nakasala o gamay o dako itambog sa imperno. Asa ang hostesya? Ang purgatory naa existido kalayong may kaluwasan pa nga naman ang Ginoo hostisya o patarong. Salmo 7:11-12, God is a perfect just judge. Unsa may hostisya? Sa kalibutan pag makasahakad lain og sentensya. Natay gitawag prison mayor, prison correctional, reclusion temporal, reclusion perpetua, life sentence, double life sentence, doon ay gitawag death penalty. Ngano man na? Nganong lain man ang silot? Kay ang silot iagat man sa imong sa. Kung parehason sa Ginoo, pag silot ang gamay og dako, mao na mahitabo. Pananglitan karon ako, gigutom ko. Nilabay ko sa usa ka banana plantation. Kay gigutoman ko. Nikuha ko isa ka buo gawin sa hinog. Nikaon ko. Unsa man nagpangawat ka? Nasakpan man ko sa security, giposil ko. Napatay ko. Dayon ni atong gudlua, doon na po'y tulisan nga miadto sa mansyon. Pag adto sa mansyon, na may duha ka gwardiya, iyang gipatay ang duha. Namatay. Pagsulod sa mansyon, gisulga tong duha kamid, gipatay ko niyang duha kamid. Pila na inapatay? Upat na. Paggawa sa bana sa kwarto, iya pong gipatay. Pila na napatay? 5 na. Pagkita niya sa kwarto, kay gwarpo man ang asawa, iyang kirip. Pag humagrip, iya pong gipatay. Pila ka count sa murder ang iyang nahimo? 6 count of murder. 1 count of rape. Pag human niya rape, iya gikawatan ang balay kay dato man. So nakapangawag ka po siya. Pag-awas niya sa mansyon, nangabot man ang rescuer nga mapulis, gipatay siya. Nagdungan pag-atubang sa langit, kadtong maong tulisan o kadtong ni kaon lagi sa kadawin, nasakit. Kung ang Ginoo hostisya,
Wa may purgatory. Ikaw ka nangawat man ka, di ka mahalangit. Ikaw, magdugan mo itong impyerno nga natin makasala. Siguro, kung will ka pa kita, makaingon kita, uy, ingana tayo sa Ginoo. Arang-arang pamantong among judge sa kalibutan. Kaya kung makasala may gamay, reclusion temporal naman. O makasalag dako, reclusion perpetua, 20 to 30 years. Kabalo pa man ang judge na mo sa kalibutan, kung sa justisya. Ikaw na hinoon Ginoo, ngayon mo kong ipunon, niya ito makasala, gamay na ako sa. Di ba ikaw ang perfect judge? So ma-question ang pagkahustisya sa Ginoo. Mao ng biblical, gadunay, purgatory. Kaya ang purgatory, proseso kundapit sa mga tao na wala makasalag mortal, apan wala makabot ang hindi sa pagkabalaan. Malangit ang tao diha sa pagkabalaan. Asa babasa? Hebrew 12:14. Without the holiness, no one can see the Lord face to face. Ang sikreto nga malangit ka, santos ka. Kung saan pagka-santos nato, kung natin gamay nga sa, di taangay tambol sa impyerno. Doon na lugar para ka nato, mau ka ng purgatory. Kalayo nga may kaluwasan pa. Mo ng purgatory. Surtutan. Natay sinunod nga pangutana, dra, nga bro, anong sis? Ikaw bro, nakay pangutana bro? Wala na. Dra. Since Brad Paul kay nagkalawom naman kagabion, no? Ang katapusan nga pangutana, Brother Paul, alang mis katinawan sa tanan nga naadin ni karon. Kay nagsingabot naman ang Pasko, unsa bay basihan sa Biblia, Brother Paul, nga nitukma gid na ang pagkatao ni Kristo diha sa Disyembre 25. Unsa may basihan sa simbahang Katoliko ni Brother Paul, nitukma ba ni or mugna-mugna lang kini? Palihog ko katinaw, Brother Paul. Ang atong bisis sa pag-ingon nato nga si Kristo na tao Disyembre 25, nakaangkor kini sa pagkatao ni John the Baptist. Kaya kung atong masulbad ang pagkatao ni John the Baptist, sayon ra kaayo nato mapintuwen ang pagkatao ni Kristo. Ano man? Lucas 1:26, unom ra man kabulan ang gap ni Jesus o ni John the Baptist. Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 4 hangtod sa 10, niabot ang pagmamdos ni Elizabeth na nanay ni John the Baptist sa dihang si Zacarias, turno niya ang paghalat o kalayo dito sa insinso sa templo. O kanos aman na mahitabo. Lucas Kapitulo 23, mabasa nato diha nga mahitabo ang pagsunog sa kalayo in the middle of September, 9 days later. Unsa man ang mid of September? September 15. 9 days later, September 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So September 24, mao ang pag-apot na magmapdo si Elizabeth. Karon kay John the Baptist, normal man na tao, 9 months man. So from September, mo count tag 9 months, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Muna natao si John the Baptist, Hunyo 24. Karon, pila may ilang distansya ni Kristo? Lucas 1:26, unong kabulan. So June, July, August, September, October, November, December. Sa ito ba mo sangko ka kasi Kristo, December 24, kanong 25 man ang celebration. Kaysa Hudiyo, ang ilang one day is from sunset to sundown. Hobi ito na itong misa ang anticipated, paghapon, misa na pagka-Domingo, sa Sabado sa hapon. Si Kristo na tao man o gabi, counted na sa December 25.
So naa diha nakaangkor sa balang kasulatan ang pagkatao ni Kristo sa Desyembre 24:5. Pero namutana sila, mabasa ba sa Bible Desyembre 25? Ang tubag, ang Biblia din kalendaryo. Kung pizza ang pangutana, natural, ang kalendaryo mo tubag. E kung mangutana ka, pila ka kilo, alangan, Biblia mo tubag, ang kilohan, kung pila ka taas, ang subtanan, pizza may pangutana. Di, kalendaryo mo tubag, Desyembre 25. Pero, matris up na to, kaya na may history. Kaya si Kristo na tao, may apil siya sa kasaysayan. 13:8 sa Hebro, si Kristo ang kaniadto, ang karon ng umabot, may apil man sa history, kung ang ma-propose sa history, kung kanos na siya na tao. Muna ito pagkukuntanan. Kung tungod niya ini, advance Merry Christmas ka natong tanan. Last naman dito, no? Daghang kayong salamat, Brother Paul. Unya kay ang atong oras nagkataas naman. Kung kayo kalimti akong YouTube channel, Catholic Crusader, CFD Paul San Pablo Alima. Dahil kadtong tanan nga mosupak nga dili Desyembre 25 kiso na tao, kung dili Desyembre, kung sa manin bulana. Unsang bulana, kung dili Desyembre 25, lugaan na ime, kaya balihin na mo niya mong Pasko. Sige mong subak-subak sa Pasko, pero ganahan mo Christmas bonus. Sige, subak-subak sa Pasko, pero ganahan mo Christmas gift. Monang kundili Desyembre 25 tug-ani ni kanos a, kung makatug-an mo, ibalhin na mo ang Christmas. Di na Desyembre 25, ibalhin na mo sa iyong pizza o magka-prove mo kanos a. Pero hanggang man sila magka-prove, so magkundilin yun sa Desyembre 25, Pasko sa Ginoo. Daghang kayong salamat, Brother Paul Simon Tubag. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.